tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na kayong dalawa dyan, dahil wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Ibang klase talaga mga kababayan. Pag bumato itong si Erwin Tulfo mga kababayan, ano? Malig nyo banat niya rin sa dalawang senador. Wala naman daw alam sa batas. Nagmamarunong, nagmamagaling, walang alam kundi kumana ng kumana. May panindigan ng kanilang mga sariling opinyon, pero meron po tayong mga batas na dapat sundin mga kababayan. Ito pong video na sinabi ni Erwin Tulfo ay matagal na po ito mga kababayan, pero ang ating pong iko-content ay ito pong kay Senator Jingo Estrada matapos pong mag-real talk bigla itong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Biglang napatayo sa upuan itong si Jingo Estrada mga kababayan. At makita niyo pa niyakap siya ni Robin Padilla. Ano kaya yung binubulong ni Robin Padilla mga kababayan? Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sadang ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the key? Ayun, nakita nyo mga kababayan na magsimula ng mag-real talk itong si Senator Erwin Tulfo, biglang napatuyo sa kanyang upuan itong si Senator Jingo Estrada. Eh sa totoo lang mga kababayan, totoo naman sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Kung makakasuhan po itong si Senator Jingo Estrada, itong si Joel Islord, itong si Chis Escudero, kasama itong madaldal na si Marcoleta na walang ginawa kundi makipagdebate, piling bida, kung sakaling makakasuhan po sila at makakulong. Hindi lang po ito para kay Senator Bato, ito rin po ay para sa kanila. Kung sakali mang sila ay makakulong, pwede silang umattend, pamamagitan ng Zoom o yung teleconferencing mga kababayan. Ayan po ay ayaw payagan nitong ating mga magigiting na minority senators. Itong si Senator De Lima, kung yung matatandaan mga kababayan, hindi pinayagan dumalo sa mga meeting sa pamamagitan ng teleconferencing, pamamagitan po ng virtual mga kababayan o yung Zoom na tinatawag. Bulahan pa tayo, nagbubulahan pa kami. Kailan naman namin na ito ay para doon kay Bato, ito ay para doon sa dalawang mahuhuli ng mga senador na may lalabasan ng warrant para maka-attend pa rin sa session habang nakakulungan sila. Tama naman talaga itong si Senator Erwin Tulfo, nagbobolaan pa sila, naglolokohan. Ang tunay na layunin talaga na itong sinusulong ni Marco Beta ay para doon sa mga senador na bumugbog sa pondo ng flood control project, na malamang sa isang linggo o susunod na araw ay magkaroon ng warrant of arrest. O pag nakulong po sila mga kababayan, makaka-attend po sila pamagitan ng virtual o sa Zoom mga kababayan. Yun lang.